Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, naririnig na ako ni Sister Marivic Gregorio. Okay, mga kapatid, very late tayo ngayon. I did not do the usual opening. Kasi po ay hindi ko alam kung bakit wala kaming internet. Baka kami ay napuputulan na. Ngayon, ay naka-hotspot po ako. Pero sabi ko, Lord, palakasin mo ang signal, no? Kasi kanina pa po ako naghahanap ng signal. So, paputol-putol. But hopefully, hanggang matapos natin ang episode number 38 natin, ay matatapos po tayo. No? We are actually on our 38, ika-38 episode na po natin ngayon. At we only have 2 episodes left for the 40 Stories of Mercy. At ginagawa natin ito para sa ating dakilang paghahanda para sa kapistahan. Siyempre, sa resurrection, pagkabuhay na muli ng ating Panginoon at sa kapistahan ng banal na awa. The great redemption has a direct connection and relevance, significance to the Divine Mercy Feast Day, no? At we hope to discuss that, the great relation of the great redemption and the Divine Mercy Feast Day in other occasions. So hindi po ako masyadong maraming gagawin ngayon because we are really challenged by our technological technology, no? Specifically ngayon, kahapon audio ang problem natin. Sabi ko, kung kailan patapos, saka tayo ganon, ano? So may mga ginawa na akong emptying ng cache, kung ano-ano, nag-research at nag-ano, pero hindi pa rin siya fully resolved. So I am doing it. I'm streaming direct from Zoom right now. Alright. So, ang mahalaga naman kasi ma-deliver natin yung message ng ating guests. So, ano ang meron tayo ngayon? We have a guest from Quezon Province, no? Siya po ay taga General Luna. Ito yung lugar na madalas kong puntahan. Nakikita nyo, madalas ako nagpo-post, no? Doon sa Divine Mercy Hermitage sa General Luna na isang kaibigan natin ang lagi kong kasama doon, no, yung may-ari ng Hermitage. And then, pero hindi siya ang bisita natin ngayon. Ang bisita natin ay isa sa mga napakatagal na ring devotee na nandun po doon. Siya nakabase sa General Luna, not in the Hermitage, but in the municipality, no, ng General Luna. Ito po ay nasa Bondoc Peninsula sa lalawigan ng Quezon. If you are familiar with Bondoc Peninsula, sa pangalan pa lang, no po, mabundok. Pangalawa, peninsula. So yung buong strip na yon ng kalupaan na yon, ang tawag po doon ay Bondoc Peninsula. Okay, nag-extend yan hanggang Mulanay, hanggang San Narciso, no, hanggang doon pa. And medyo malayo-layo yun po, no? Pero kung talagang wala namang malayo sa atin, kung gusto nating magpunta, no? So, ipakikilala ko sa inyo yung ating guest for tonight. Si Sister Mary Tan Kim. So, pangalan pa lang parang in-check na wala. Tama po kayo, in-check po yan. Si Sister Mary. Okay, Sister Mary, pakilala ka. Additional pakilala ka sa ating mga nanonood ngayon. Sige. Good evening, Hello. Cynthia. Good evening sa mga viewers. Ako po ay si Mary Tan Kim, isang karaniwang businesswoman, isang karaniwang devotee na nagsisikap po na mag-propagate ng devotion dito sa aming bayan, sa Paris at saka sa kung saan-saang barangay sa poblasyon. And hopefully, sa mga nearby towns, mapuntahan din namin para ma-promote natin yung devotion bilang paghahanda, bilang pakikiisa sa misyon ni Saint Faustina. Yun po. Mm-mm, mm-mm. So, sabi mo kanina, ordinaryong businesswoman. Ano bang negosyo mo, sister? At sinabi mong ordinaryo, baka naman mala SM na yung negosyo mong yan. Maliit lang, Sister Cynthia. Ito yung maliit na grocery lang, mga daily needs ng mga tao. Yun, feeds, bigas, groceries. Yun lang, maliit lang siya. May tindahan si sister sa General Luna. So, kung pupunta kayo ng General, malapit yan sa pier, ano? O sa tapat lang Tama namin ba? ang Malapit dagat. yan.
Yun, Oo, yung oo. Baywalk Kaya kung kung pupunta tawagin. kayo doon. O, ayan, sabi ni Sister Dulce. Good evening, Sister Mary. Yan, kumusta po ang General Luna? Sabi ni Sister Dulce. Oo, marami kasi kami mga devotees din na nakarating na sa Hermitage. At saka syempre ako nagpapa-pilgrimage ako dyan ilang beses na. Dahil talagang gustong-gusto ko, no, yung magpa-pilgrimage dyan. Kasi all in, kumbaga nagbiyahe ka, all in. Meron kang misa, meron kang reflection, para ka nagre-recollection retreat, ganon. Tapos merong Stations of the Cross, no? Tapos gustong-gusto ko dyan, yung alas 12 ng gabi, maglalakad kasama sila Father, Ben, paikot doon sa stations, no? Kaya gustong-gusto ko nagpapa-pilgrimage dyan sa General Luna. So, gaano ka nakatagal sa devotion sa Divine Mercy? Paano ka nagsimula? Nagsimula ako noon, gawa ng aking kaibigan, si Sister Lilibet, you know her, lagi mo siyang kasama. Noong nasa Manila kami, kasi nga ay nagka-problema kasi kami noon eh. Pinakilala niya sa akin sa Divine Mercy. Sige, sabi ko, kung yun ay makakatulong sa amin. Hindi pa kasi ako masyado religious noon. Wala akong religiosity, hindi ako masyadong palasimba. Kaya nung ipakilala niya sa akin yun, nagbago ang buhay ko, nag-iba ang pananaw ko talaga sa buhay. Yun, tapos sinakit niya ako na sabi niya, gusto mo mag-intro ng Divine Mercy dyan sa bahay ng kapatid ko sa Quezon City kasi nandun ako dahil nandun yung anak ko. Yung mga anak ko nasa Quezon City na nagtatrabaho siya. Actually, nurse yung aking panganay na asawa niya din ay nurse din. Pareha sila nagtatrabaho sa St. Luke's. Ngayon, nagkaroon sila ng anak na very premature talaga na 6 months lang. That was 2011. Yan, that 2011. Na yun ang naging napakalaking challenge sa aming pamilya. Na akala ko talaga mawawala yung anak ko, pati yung anak niya. Pero sa awa ng Diyos, talagang Mhm. inayos niya lahat eh, mula noon eh. Inayos niya, nabuhay yung Mm. aking apo, 6 months, 6 months old na nung ilabas. Tapos ilang timbang niya, parang wala pa siyang half kilo eh. Oo, parang ganun. Correct. Napakaliit talaga. Talagang it's amazing. It's a miracle that she lived talaga. Nasa So, ano na sila, ilang taon na siya ngayon? ano na siya ngayon, parang 12 years old. Magto-12 na siya ngayong October. Nasa Canada siya. Mm-mm. Sabi ko nung kapatid ko nung tumulong, nasa Canada na kasi sila, nag-migrate na eh. Sabi nung kapatid ko, ay baka hindi yan ma-approve kasi nga sobrang premature niya. Tapos yung site niya ay naapektuhan din, considered siyang PWD. Sabi ko naman sa kanya, di, ako naman, devote na ako noon nung mag-migrate yung anak ko sa Canada. Siguro kung sabi mo sa akin, 1% lang yung chance na makaalis yung pamilya na, itong pamilyang to, siguro naman yung 99% na awa ng Diyos nandyan siguro by my faith to the divine mercy, sabi ko siguro ay ma-approve. And actually na-approve naman. Nakaka-amaze Oo. talaga. Para kasi ayaw kasi So, ng nung nagpunta siya doon, oh, oh, nung nagpunta siya nagpunta doon, ilang taon? pa 3 Ilang years taon na old siya, yung bata? parang 4 years old na yata naman hindi ako matandain sa mga year at saka sa Mm-mm. mga Mm-mm. Pero parang 4 ano years na, old na. malaki na. Oo. Hindi na baby. Hindi. Lumaki Mm-mm. naman siya dito. Tapos nung malaki-laki na siya, nag-decide yung anak ko, sige, tayo inaalok kasi nung kapatid ko na pumunta sila doon. So, nangyari yun. Nakarating. At nandun na sila ngayon. Tapos, maganda na ang tayo nila dahil parehas naman silang nurse eh. Yun po. Mm. Tapos, nung mag-entrone So, sila, hindi ko alam ha, that was 2012 na, nung mag-entrone sila ng Divine Mercy sa Quezon City. Nandun pala si Sister Monina, pero very quiet lang kasi siya. Ang nakilala ko, yung mga kasama niya, sina Sister Lulu, sina Sisters Lucy, si Sister Belen, yun yung mga nakilala ko doon. Sila yung mga natatandaan kong nag-entron doon sa bahay nung tinitira ng mga anak ko. Yun, nandun pala sila. Kaya yun, tapos yun, nakilala ko din sila through Sister Monina. Later, yun, si Sister Monina naman ang naging close friend ko na marami akong natutunan sa kanya. mm. Ayun. Mm-mm.
Kasi nung Pero sa una, Quezon City yun. oo, sa Quezon City. Ngayon, ang sabi sa akin ni Sister Lilibet, Sister Mary, ano kahit ano, ipropagate natin sa General Luna yung devotion ng Divine Mercy. Ay di sabi ko, paano ba? Paano mag-start? Kasi wala naman talaga. Start from nothing talaga. Walang devote dito. Sabi ko, sige, ganito na lang ang gagawin ko. Tawagan ko na lang yung mga kaibigan ko, yung mga kumari ko. Sabihin ko, tulungan nga ninyo ako. Kayo naman ay taga-simbahan, ako hindi. Sorry po. Pero sabi, tinulungan naman nila ako, utay-utay. Ano, una muna, nag-enthron muna kami sa bahay namin. Si Father Ben pa ang ano nun, ang Paris priest namin. Ay, so yung aming bahay ang inunang inuntronan. Pero wala pang nobina, entron lang talaga. Wala pa kasi yung HEP yung Home Evangelization Program. Wala pang ganun. Nauna pang enthronement kaysa sa Home Evangelization Program. Tapos, after a few months, hindi lang months, few years pala, ayun, nag-umpisa ng mag-entron sina Sister Monina sa Paris namin naman. Nag-entron ng Divine Mercy, tapos nagkumuha ng mga propagators, mga coordinators, at isa nga ako dun sa mga naging coordinators. Ibig sabihin, nauna pa yung mga enthronement house to house, bago pa kami nag-home evangelization. Ganon ang nangyari dito sa General Luna. Kaya naman, nung magbigay ng bosom si Nanay Monina, that was 2000, matandaan kung 2014 o 15 o 13, parang ganon. Nung magkaroon na ng HEP, yun, maraming coordinators kami. Actually, 51 coordinators kami lahat dito sa General Luna, kaya lang active. Ay wala pang 20, parang mga 18 lang kami, ganun. Yun, hanggang sa lumago yung devotion. So, anong program nyo ngayon? Nandyan na ngayon yung Hermitage. Oo. Ay, kasi ang kaya naman nabuo yung Hermitage na yan, si Father, pumunta ng Guimaras, hindi pa niya tapos yung kanyang 6 years duty dito, assignment dito sa General Luna. Parang kulang pa siya ng 4 years pa lang siya dito, 2 years pa sana. Nag-decide siya ng monastic life, iniwan niya yung Paris, pero may sumakap na mga ibang Paris, syempre. Pumunta siya ng Guimaras and after several months, bumalik. Tapos naghahanap ng lupa na yun nga pagtatayuan ng Divine Mercy Hermitage. Kaya naman niya naisip yun, sabi niya parang dumadami na ang devotees, marami na tayo nakakita na bahay, sabi niya. Parang dapat magkaroon tayo ng isang place of prayer naman. Na bilang siya nga ay hermit, yun, may mga kasama siyang hermit, dalawa pa sila nun, si Brother Isaac at si Brother Vincent, dalawa lang kasama yun, matanda. Yun silang tatlo ang nag-umpisa doon at yun na ang istorya. Si Lilibet at saka si Father, yun, sila ang nag-umpisa ng Hermitage. Yun, ganun ang nangyari. Pero Sister. anong naging challenge sa inyo yon? Kasi syempre, iba yung Hermitage, kaya lang, or totally different ang Hermitage doon sa trabaho niya sa devotion. Oo nga, parang siguro kaya lang naisip ni Father Ben ito dahil marami ng devotees. At dadami pa may vision kasi siya Parang ang tingin niya, dadami pa. Kaya kailangan may mapuntahan ang tao na isang lugar na kung saan ay makikita na madadama nila yung awa ng Diyos. Kaya ang nangyari, kami naman dito sa bayan, dire-diretso din kami sa pag-home evangelization. Marami na kaming coordinators. Basta dire-diretso lang kami sa home evangelization. Tapos napatigil nung pandemic. Tapos, ang nangyari, after 3 years, yun, umulit-ulit kami. From the start na naman. Yung mga na-intro na namin noon, na nag-akyat na namin ng Divine Mercy ng home evangelization way back, ay inulit namin from the start. Kasi parang hindi kami effective nung nakaraan nung first time na nag-start kami ng home evangelization noon, evangelization. Parang hindi effective kasi first day lang ang ina-attend na namin, sinasamahan namin ng first day, tapos sabi namin dadasalin niyo up to 8 days. Babalik kami ng 8 days. Kaya ang nangyari parang nabaliwala, parang although may effect naman pero hindi ganun. Kaya ang inulit namin itong last year, inumpisahan namin ng November, inulit namin hanggang ngayon, yan patuloy hanggang ngayon, hanggang
Bali, mahigit na kami 1 taon. Inulit namin, tinutukan na namin ang bawat bahay. On the first day, nandun kami. On the second day, hanggang 8th day. Tapos, enrollment Oh, naman yung 8 days. Oh, every day. Walang patid dyan. Walang single day na patid dyan. Maliban kung mayroong bawa ay Pasko. Yun, tumitigil kami ng mga 1 linggo, pahinga. Tapos ngayon, malibase, malapit ang Holy Week, tigil uli kami, resume uli kami sa sa April para makapag-concentrate naman sa Holy Week, tapos marami din namang bisita yung iba. Kaya napatigil kami Tuesday, yun ang last day namin. Then, umpisa na kami sa April naman ulit. So, anong Walang preparation kapatid nyo? dyan. Walang Sa tigil. Oo, Divine ano? Mercy Sunday, ay Ah, sa Divine Mercy Sunday, sa Hermitage, siyempre iba ang preparation doon. Pero kami, mga devotees, dadali namin doon yung mga taong naakyatan namin ng Divine Mercy sa bahay-bahay, yung mga nanay, tatay, kung pwede namin isama doon at magsisimba kami ng 10 a.m. Kasi yun ang misa doon eh. Para makita naman nila ng mga devotees, ito yung place of prayer ng mga devotees. Tapos sa hapon naman at 4 p.m., may procession kami. Ipoprosesyon namin yung Divine Mercy image namin na malaki. Tapos yung mga tao na devotees na nakasama namin, na evangelize namin, may kanya-kanya yung bang laminated kasi every house talaga binibigyan namin ng blue book at saka yung Divine Mercy image na laminated. Tapos ipaparade namin yung habang kanya-kanyang dala na ng image para mabasbasan muli yung lahat ng mga devotees. Madami yun po kasi mahigit na kami 1 taon na nagbahay-bahay. Halos ubos na namin itong puntahan itong buong bayan. Kaya pag natapos namin itong bayan, lilipat naman kami sa Makalelan o kaya sa ibang bayan na isang baryo na malayo-layo naman. Para oo. talagang totally ma-evangelize itong buong bayan. Kasi yun ang sabi ni Father Bong, yung aming SD, Spiritual Director ng Divine Mercy, si Father Bong. Kapatid ni Father Soleta, Ben Soleta. Oo, si Father Ren. So, buong ano yan, pati yung mga baryo ng General Luna na ikutan nyo na. Oo, noong una naming try, noong una naming nag-start noon na marami kaming coordinators, kung saan-saan barangay pumunta. Kaya lang sa ngayon, inuna namin yung poblasyon kasi ang lawak, ang dami talaga eh. Madami. Pero makakarating din kami sa mga Pero hindi baryo-baryo yung, kasi yung isang grupo nasa baryo na eh. Lahat ng barangay pupuntahan talaga yung namin yan sinasabi kahit mo na, suntok. yung sinasabi mo na 21 coordinator. So, kung everyday hindi kayo uma-absent, ilan sa isang bahay yan? Ilan ang naka-assign? Isa-isa ba? Or Bali, dalawa, ay, apat, ganon? oo. Bali, sister, kami ay 6 na group. Merong 3, may 4. 6 group. Yan, ganun. Na Oo. So, araw-araw sa yun, isang, pumupunta talaga. oo, Araw-araw, as in, wow. araw-araw. Oo. So, walang trabaho tong mga to. Hindi sila employed, kumbaga. Ay, marami sister na may mga trabaho. Yung iba yung isa, nasa court, nasa health. Mm. Pero, So, anong oras? Anong 5 oras o'clock ka ng hapon, bumibisita? paglabas sila ng office, join na sila. O, pag yung mga walang Mm. trabaho naman, minsan ay sa umaga, merong group na nasa umaga, merong sa hapon. Kami ay ako, nagjo-join ako dun sa 4 to 5. O kaya pag minsan dun sa 7 to Mm. 8 ng umaga. Kung saan ako, dalhin. Mm. Wala akong Oo. permanent group na Maluwag. nagjo-join na ako sa Oo. kanilang lahat So, kung saan available. oo. So, bali sa isang linggo, kung may 6 groups, meron kayong 6 na bahay na naaakyatan. Yes, sister, oo. Every 8 days yan. Every week, dire-diretso yan. Anin. Ay, mauubos nga agad yan kasi hindi naman malaki ang population ng General Luna. O, So, hindi kasi naman. kami, hindi namin nagagawa yan yung daily. Kasi, usually, sa first day lang, iiwan namin. Ibibilin ang mga, may instruction na bibigay. Then, babalik sa last day na, ibababa ang image, iaakyat naman sa susunod na bahay. Susunod. So, 2 times a week lang talaga yung 2 day, hindi, 1 day lang. Kasi halimbawa, nag-aakyat ng Monday, no? Nung araw yun, halimbawa, nag-aakyat ng Monday. Monday, every Monday every Monday ang
akyat baba mo na noon. So, 1 day a week lang talaga Parehas din, nakaka-cater sister. ko sa Kami inyo. kasi way back, yung una namin, ganyan nga. Pero hindi effective. Yung mga naakyata namin ngayon, na naakyatin na namin noon, hindi pa rin Hindi na marunong siya. mag-supplet. Nahahalata namin na hindi nila ginawa talaga yung mga nakaraang ano namin. So, hindi Oo. talaga. Pero ngayon, ang gagaling na. Talagang hindi mo sila iiwanan na hindi marunong eh. Tapos nagsisimba Mm-mm. na pati kasi ini-evangelize namin. Tapos pinasisimba namin, pinagkukumpisal namin. At pinasisimba kung pwede ay magsimba kahit linggo-linggo. Maski hindi na yung araw-araw. Kasi kami mga devotees, talagang everyday kami nagsisimba. Magmimisa habang nagpagmimisa sa Paris. Pag hindi naman Mm-mm. nakasimba sa Paris, pupunta sa Ilaya. Ako, napunta ako sa Oo. San Ignacio. Pag wala akong Sa- misa bawa ng Monday, pupunta ako ng 3 o'clock doon, 3 p.m. doon ako nagmimisa. Kasi Oo. everyday. Galing naman. Oo, Parang yun na oo, talaga eh. Parang, napakaganda ng inyong oo, experience yun na ang, yun. Lifestyle. Lifestyle na. Hindi na lang siya isang oo, ordinary lifestyle. devotion. It is already a lifestyle. Lifestyle, oo. So, Ah, sa inyo, kasi si Sister Monina, parang for the last years, no, hindi ko alam kung ilang years yon of her life, diyan talaga siya sa inyo nag-focus. Ano yung mga na i-contribute niya? Ano yung naging advantage na diyan siya na pinili niya ang General Luna over other places? oo. Ako, nagpapasalamat ako sa pandemic kasi nung 2020, na si nanay ay nag-decide na hindi na umuwi ng Maynila, diyan na siya nag-stay sa bahay ni Sister Lilibet sa Kubo. Palibhasa ay ako naman ay laging libre kasi ah, gusto ko talaga siyang makasama. So, sinamahan ko siya doon sa bahay, doon sa kubo na ni Sister Lilibet. Lagi kami magkasama. At napakalaki ng contribution niya doon sa amin, sa grupo namin, sa aming community, sa saka diyan din sa Hermitage dahil kasama niya yung mga monghe, binigyan niya ng formation. Kami binigyan din ng formation. Kaya ang laking Mm-mm. bagay. Kaya nung makasama ko siya, doon ko siya nakilala ng lubos kasi almost minsan sa isang linggo, 4 na araw kami magkasama doon eh. Parang ayoko Talaga. nang umuwi. Pero hindi naman Talaga. pwede kasi may pamilya. Yun, doon ko Oo. siya nakilala, doon ko siya naging close talaga ng sobra. Kasi parang Mm. araw-araw, namimiss ko nga yung mga araw-araw namin ginagawa, sister eh. Nag-i-Station of the Cross Mm. kami. Tapos may reflection kami, each station halin-hinang kami. Halimbawa, first station, ako ang reflection. Second Mm. station, siya naman. Parang hanggang sa matapos namin, hanggang makarating kami dun sa image. Napakaganda, para Mm. kaming parehas kaming lumuluha sa aming ginagawa. Kasi parang ini-express mo Mm. talaga yung nasa sa loob mo. Mm. Nakikiisa ka kay Jesus sa kanyang pinagdaanan. Kasi daang krus yun eh. Napakaganda. Kaya doon ko siya namimiss talaga. Pagdating naman namin sa center, ayun, magkasama din kami. Doon ako kumakain pag minsan. Malimit doon ako kumakain nung nandun siya. Para ako laging araw-araw Sinasabi may mo, formation. kaya paano ka nagre-reflection doon sa Stations of the Cross na everyday nyo ginagawa? Hindi naman everyday, sister. Pag lang talaga Ay, kami din ay naman. pag nandun ako, tapos kasi hindi naman siya pwedeng mag-isa. Medyo Mm-mm. di ba, layo ang haba ng nilalakad. Mm. Kaya Two, magkasama two kami. kilometers. Pag nakandun ako, yun, nag-ano kami, nag-i-Station of the Cross kami. Yun, mahaba din ang pinagsamahan namin. Mm-mm. Gusto ko na ikwento kung paano ko siya talaga lumalim yung pagkakaibigan namin ni Nanay Monina. Nung nag-formation kasi ako sa Lipa, 2016. 2016 yata, o nga. Yun eh, 25 weeks yun. Every Tuesday, pumupunta ako from General Luna to Lipa. Yun ang hindi ko, na-amaze ako sa mga nangyayari. Talagang hindi ako, nahook na talaga ako ni Divine Mercy. Gusto ko siyang pag-aralan. Gusto ko siyang matutunan. Kaya nabuno ko yun, yung 25 weeks sa Lipa. Every week, pumupunta ako dun. Kahit nga bumabagyo, sabi ko, Nanay, may formation po ba tayo sa, ano, tuloy po ba ang formation natin? Sasagutin ako.
tuloy ang bagyo pero ang formation hindi kasi may bagyo pala. Tuloy ang bagyo pero formation hindi. Nakakatawa siya. Yun, naging close kami noon. Tapos after ng formation ko doon, 1 to 25 weeks, formation naman sa ano, sa speakers bureau naman sa dito sa Bulacan. Nag-attend din kami. 1 year kami ni Sister. Si Sister Lilibet, 2 years siya doon sa speakers bureau. Ako, 1 year lang. Tapos, nagkaroon na naman kami ng formations kay St. Therese of Avila naman sa Fairview. Tinapos ko din yun, yung 7th mansion. Yun, marami kaya naging close na close kami ni nanay. Kaya nung mawala siya, ay talagang, Diyos ko po, hindi ko ma-explain talaga ang aking kalungkutan. Para ako nawala ng tunay na ina. Siguro, i-correct natin yan, no? Medyo may pagka-personal, pero ako ang tingin ko dyan, it is more on the teacher-student relationship. You have a built-in gano'n, no? A built-in relationship na meron kang teacher. Kasi yun na rin yung spiritual director mo eh. Hindi naman ko mo sinabing spiritual director, pari eh. It can be a lay, it can be madre, no? Anan, no? So, si Sister Monina ay isang lay, no? Kaya, actually, siya na yung nag-serve as your spiritual director and at the same time, your teacher. So, ikaw ang estudyante, ikaw ang kanyang pupil na talaga namang looking forward always to a sit in session. Mauupo, magdi-discuss ng mga bagay sa Divine Mercy. Pero syempre, it is the Divine Mercy that was linking you in the past. Yes, no? Hindi yan parang kaibigang lang, no? Naging friend mo lang, na lumalim lang ang friendship, no? Siguro kung lalaki lang yung isa sa inyo, no? Baka kayo pa nagkatuluyan nun eh. Oo, no? Tapos yung met ng mga bata-bata pa. So parang ganon, it is more on a teacher-student relationship. And as students, sige, i-describe mo nga sa amin, ano yung bukod syempre sa mga input niya, no? Pero ano yung mga tumatatak sa mga, baka pwede mong i-share sa amin, mga tumatatak na mga lessons galing sa yung teacher? Ito. Ang marami kasi kasi sa haba ng formation na nangyari sa amin, talagang doon ko natutunan yung ugnayan sa Diyos. Yung malalim na ugnayan sa Diyos, nahiiyak ako. Kasi sa yun ang turo niya eh. Lahat ng virtues itinuro niya sa formation. Mabuhay ka sa katotohanan in truth and in spirit. Yun ang iniwan niya sa akin. Develop your prayer life. Yun, katulad ng sinabi ni Sister Libet, yun ang hindi niya malilimutan. Develop your prayer life. Sa akin naman, to live in truth and spirit. Yun ang malalim na lessons na binigay niya sa akin. Dahil doon lumalim yung aking pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at ugnayan. Kaya naman, yun din ang isinishare ko, sister, sa mga nakakausap ko, like pag may enthronement, pag mayroong home evangelization program. Yung image, sabi ko, ito, ini-explain ko talaga, inaakit tayo ng Panginoon sa isang ugnayan para maging daan ito patungo sa Kanya. Sa buhay na walang hanggan. Yun ang lagi kong ini-explain sa kanila. Napakaganda kasi pag nalaman mo na yung relationship sa Diyos. Pag sinabi mong live in truth and spirit, ano yung truth? Ano yung spirit sa experience mo? Spirit, kasi ang truth talaga si Jesus. Kaya naman, nung matutunan ko yan, parang namuhay ako ng tapat. Wala talagang isisikapin mo talagang maging tapat sa lahat ng bagay. Kahit kaliit-liitang sister. Sa kaliit-liitang bagay, dapat ikaw ay truth. Kasi ang Diyos ay tapat. Dapat tapat ka din. And spirit, dapat hindi ka na dito sa material. Minsan nga, ang hirap gawin. Pero sinisikap ko na mabuhay na sa spiritual, hindi na sa material. Yun ang akin ding challenge sa akin. Struggle ko yan, sister. Yun ang malaking struggle talaga. Spiritual life. Mahirap. Makitid talaga ang daan. How do you balance yun? Binabalance lang, sister. Paano kasi naging... may negosyante ako eh.
nasa material Yun. world ako eh. O, Oo. di babalansehin ko talaga. Kaya nga kaya sabi nga lang, hindi pwede kang mag-serve sa dalawa. Pero walang magagawa kasi mula nung mamatay yung manugang ko, talagang wala na. Ako ang tumatay yung magulang ng kanyang iniwang anak na dalawa. Yung anak ko ay di namatay yung asawa. Ako yung parang nanay nila. Ako na talaga yung nag, ah, nag-aasikaso bago So, ako iba yan, no? Pangalawang anak yan. yung Ibang mga anak mo old. yan, no? Oo, kasi yung panganay ko at yung bunso ay nasa Canada. Yung gitna, si Dustin, siya yung kasama ko dito sa bahay. Tsaka yung Mm. dalawa niyang anak, kami mag-asawa. Kaya binabalanse ko lang sister talaga ang lahat. Katulad Hindi, ngayon, ganun busy naman na sa kaya. Hermitage, busy kasi Formation Center. Maraming pilgrims. Di araw-araw napunta din ako dun. Buti na lang, nandun si Sister Anthony, di ba? Kilala mo si Sister Anthony? Oo. Kasama niya dun sa ano. Ah, Siya ang ah, nandun. ah, Siya yung, Oo, siya ang oo, nagre-receive siya ng mga yung, pilgrims dun sa mm, Formation Center sa ating pilgrim homes doon. Yun mm, na kaya mm, pumupunta ako doon mm. halos So, ano naman araw-araw. pala, no? Tawag dito. Gumagana, kumbaga, may activity sa Pilgrim's Home. Yan Sa, yung tinayo ni Monina, nila Monina, di ba? oo, sister, noong 2021. Na-conceptualize na Mm. yun noong 2020, nung pandemic eh. And then, Oo, kasi nung pandemic, di sarado. Walang, yung sa Mandaluyong, sarado. Ay, yung mga gamit doon, mm, yung mga materials doon, sabi niya, kasi bayad sila ng bayad ng rent. Kailangan yung mga gamit, yung materials doon, mailipat na lang sa kung somewhere para yun ang sana mangyayari. Parang ililipat. Di ang naisipan niya, magtayo ng bodega. May nabili kasi silang lupa dito sa San Ignacio na 600 square meters. Ngayon, sabi ni nanay, patayoan natin ng bodega para may paglagyan tayo ng mga materials natin na manggagaling sa Mandaluyong. Nag-usap si nanay at saka yung anak ko kasi yung anak ko ay builders. Builders siya. mm, Hindi siya engineer pero may passion siya sa paggagawa ng bahay, school, mga bahay, mga magagandang bahay. mm, Ay di, sabi nung anak ko, parang ayaw niyang pumayag ng, ay, nanay, bakit naman bodega? Parang hindi niya matanggap na bodega lang. Kaya nag-design siya. Sabi niya, wala tayong pera. 500,000 ang pera natin. Pero, sister, siguro talagang awa ng Diyos. Sa awa lang ng mm, Diyos, nayari ang lahat ng ito. Nung magkaroon na ng formation center, may bodega. Hindi na bodega, parang maliit lang na stock room. Tapos, ano na, formation center ang nangyari. Jesus Maria Joseph. At talagang si nanay, mm, ewan ko kay nanay, napakalakas talaga niya kay Lord. Tapos, mm, nung natapos sa information center, aba, sabi ni nanay, nagising na naman siya minsan. Kami nagkatabi kami sa higaan. Inisip ako madaling araw, Sister Mary, paano ba yan? Meron na naman ako inspirasyon. Paano may formation center nga tayo? Sana naman natin patutuloyin yung mga pilgrims, yung mga magpo-formation, mga magre-retreat. Ayun, nag-isip na naman, paano. Yun, kaya po nabuo yung Board of Trustees ng diyan sa Formation Center. Nagkaroon ng Board of Trustees na yun, nagtulong-tulong po. Saka outsource na rin. Maraming tumulong, mga kamag-anak ni nanay. Si nanay, kami, marami, sina Brother Chop, Sister Pet, si Sister Ludi. Nagtulong-tulong kami. Saka yung iba pang sina Father. Tulong-tulong kami nabuo yan sa awa ng Diyos. Nandiyan na. Natapos na yung mission ni nanay. Nandiyan na lahat. Oo, Tapos kayo na ba na nawala na siya. magtutuloy? Ay Hindi, kayo sisikapin ang po magtutuloy natin nun. sa awa ng Diyos. Mm, Tulong-tulong inumpisahan na lang lang niya. po. Oo, sister. Mm, Ganito po. Yun po ang kwento nitong aming ito. mm. Mahaba ang May nag, pinagdaanan. Marami struggles. Pero ayos na. oh, Sa awa ng Diyos. opo. Nagpapangsyon na Pero po. mas marami pa uli yan. Marami uli yan darating na challenges, no? Habang dumatagal tayo, padami rin ng padami, Oo nga oo. po. Kasi kailangan nating, lumagpas doon sa level natin ng langit. Kailangan next level ng langit ang maabot. Kaya mas mabibigat ang ano. May tanong dito, Sister Mary, ang gamit na po ba nyo sa HEP ay ang bagong evangelisasyon sa pamilya o yung Blue Book pa rin? Di po ba mayroong TNEM? Ano po? Mm-mm.
ay hindi po namin magamit-gamit yung tinem. Dahil hindi po kami, naku, nakakahiya sabihin, pero hindi po kami komportable doon sa tinem. Kasi po nga, ilang years na po kaming Blue Book at saka napaka-basic talaga niya. Madali hong maunawaan ng mga tao, ng mga bahay, ng mga may bahay. Mas madali po siyang maunawaan at saka talagang sa totoo lang parang perfect naman yung pagkakagawa yung 8 days na yun. Marami nandun na po lahat talaga yung makakatulong sa isang pamilya na maging mabuo yung pamilya, maging religious, maging mabuti. Nandun na dun sa 8 days na yun eh. Yung mga Mm-mm. topic doon, sunod-sunod yun. Mm-mm. Kaya, Actually, komportable na kami ah, doon. oo. Ako Effective pag ako naman, sister tinanong mo, eh. Effective eh. oo. Ako pag tinanong mo kung saan kayo mas madali para sa inyo, okay lang 'yon. Kung gusto niyo mag-migrate doon sa TNEM, kung handa na kayong mag-migrate, ready naman po ang mga gustong magturo para mag-migrate. Pero kung sa tingin nyo ay ganito pa lang, gusto nyo ay dati pa rin yung HEP, sa akin okay lang po yun kasi wala namang bina-violate yung Blue Book in terms of yung katuruan or teaching ng Divine Mercy. Ay, So, salamat yan. po. Magkaiba sila ng approach. Pero pareho, walang nilalabag na sa katuruan doon sa Blue Book. Okay. So, Ay, if you feel salamat. comfortable doon sa Blue Book, ayun, sa akin yun. Siyempre, sa akin yun. Pero, Mhm. doon sa iba, ay kung handa nga po. Okay. Kami, nagtitinium na kami sa mga ano namin, mga bahay-bahay. Tinium na yung ginagamit na reference, no? Pero, ginagawa pa rin namin reference ang Blue Book. Ganoon. Actually, ngayon, yung sa isang formation namin, we are following the 25 weeks ni Sister Monina. Kasi yun yung available resources na meron tayo. Yung 25 weeks. Sabi lang ni Brother Chops ay wala ng printed copy nito. Parang wawala na lang ito. Oh, yung kulay blue. Yan. Meron na po ba yan? Libro na, ginawa bang book, sister? Libro na po yan. Galing to sa ano Yung eh. 1 to 25. Ito. Kulay blue. Yan o. Ah, Hindi ayun. masyadong ano kasi meron tayong ano eh. Pwede po bang magtanong kung saan nakakabili niyan? Sa akin ka pa nagtanong eh. Galing nga Ay, yan dyan sa hindi po. Kami po dito po sa aming bayan ay wala pang ganyan. Ang akin po ay ah, mga Xerox copy lang ng 1 to 25 photocopy. weeks. At Oo. sa April 13 ho, mag-uumpisa kami magbigay ng formation through Sister Anthony. Sa April Mm, 13 ho kami mag-uumpisa ng 25 weeks. 25 weeks. O, Sa kami April magsa-start na 13. ng 25 weeks. Oo. Mm. Kasi, pero, ano namin to, pwede nga actually tayong ano eh, kasi nag-hold ako ng formators training. Tapos, iba-iba yan eh. May, blended yon no? Parang mga estudyante lang, ano, blended. So, may online, may face-to-face, at meron ding practicum. So Mm. pag online, ito, ngayong ano, after ng 40 stories, yung mga formator aspirants, sila na yung magbibigay ng reflection. So, bibigay mo sila ng assignment para talagang mahasa ng mahasa. Gagamitin yung technology. Tapos, yung face-to-face, halimbawa, bukas may formation, pag sasalitain ko rin sila doon, bibigyan ko ng topics. Pero, after ng feast day, hanggang feast day kasi merong parang recollection naman pagkatapos ng Holy Week Resurrection. So, feast day, ano naman, recollection, sila pa rin yun para masanay silang magsalita ng magsalita. Tapos yung syempre, yung mga inputs, no? Kasi pag ginagawa mo at sinasabi mo, mas madali mong naiintindihan at mas madali mong nasasabi, lumalalim ang devotion. So, ito, uumpisahan namin after the feast day. Online lang gagamitin. Pero gagamitan ko siya ng yung approach nito, hindi yung katulad ng approach dito. Yung reference, yung content, ito. Pero kasi ang system na ginagamit namin is yung ite-train ka talaga to speak, tapos may mga teaching aids ka para mas mapadali. Yung teaching aids, yung angkop dun sa audience mo. Halimbawa, magsasaka ang audience mo, dapat na wala namang alam sa devotion, kanyan. So, yung teaching aids mo dapat nakaangkop doon. Minsan nga, hindi mo kailangan ng PowerPoint presentation. No? Kung small group,
hindi mo kailangan, kung wala ka namang gamit, o anong gagamitin mo? So, magde-devise ka talaga ng pamamaraan para ma-deliver mo siya ng simple, lalo na kung nagsa-start pa lang. Ayun, meron kami ganong program and kung gusto nyong shared ano to na we have 23, meron akong 23 ano ngayon na formator aspirants. Nag-umpisa na kami noong nag-orientation na kami, paniliwanag ko kung paano yung magiging process. Pero it's ano talaga, participative and yung approach niya ay developmental, tapos may yung peer ano i-maximize yung peer relationship, teamwork, ganon, hindi yung kanya-kanya, hindi ano. So yun ang aming program that you might want. Pero ang objective ko din ito, gawin siyang parang template na pwedeng gawin sa ibang mga dioceses. Parang klase. Ayun, Sister Parang Mary, kung meron ka klase. pa bang gustong sabihin? Wala naman, nasabi ko na yata lahat. Pero sana Hindi, interested din ako sa'yo, sister. Opo. Interested ako sa'yo kasi ang dami mo ng input kay Sister Monina. So, yung kaya tinitrace back ko yung mga estudyante niya kasi syempre nakapag-pass on na siya ng mga bagay na magandang makuha din natin, matutunan din. Kaya interested din ako sa iyo, talaga liligawan kita after nito, niligawan kita na to join the formators. Online naman kasi ito, sister. So, pwedeng kahit doon ka sa online mag-participate, hindi doon sa on the job at saka face-to-face. Pero sister, sa totoo lang, Sige. interested ako dyan. Interested ako sa sinasabi mong formator, yung pag-aaral para sa formation. Kasi sayang naman yung mga sinimula na input sa akin ni nanay. Bag na contain lang sa akin, dapat talaga i-share. Kaya gusto ko rin pong matuto pa. Pwede po ako umattend sa inyo. Oo, ay, salamat. Ako actually, sabi ko, Sister Monina, pasensya na, nag-sorry ako agad nung sinasabi ko to. Kasi sabi ko, nag-training siya ng 1 year, yung iba nag 6 months, minimum of 6 months yung iba 1 year, yung iba 2 years, nag-training sa kanya. Ang ano lang, parang sabi ko, bakit naman ang pumasay dalawa lang? No, parang sobrang taas yung standard, sabi ko. So dito, sa training natin, hindi ganun magiging kataas. So lahat kayo, papasa kayo, depende sa anong level mo. Halimbawa, ang kaya mong i-manage ay isang grupo lang na binubuo ng 5 or 10, ay di doon ka mag-evangelize, magpo-formator, ikaw ang maghuhubog doon sa 10 yon. If your capabilities are parish-wide, no, ay di doon. So, hindi siya yung parang doon agad sa pinakamataas na level na dapat kayang-kaya mong magbigay, kaya mong umikot kahit saan lugar, tapos walking, hindi ganon. So, kung saan ka naaangkop, doon ka mapupunta. And then from there, mag-grow ka. So, yun, wala akong sinabi na, yung ganong kataas na standard. Talagang magsumikap lang kayo, tapos titingnan natin kung saan kayo pwede, o binibigay ko talaga sa kanila yung mga avenues para matrain sila. Makita kong hanggang saan yung, at this point, yung capability. Yun. Ayan, sige, salamat at nag-okay ka. Oo, salamat. And yung mga nakikinig ngayon, kung yung mga nakikinig sa atin ngayon, kung gusto yung maging bahagi ng formators, pwede ko pa kayong ihabol, no? Okay, so meron po ba kayong mga question, mga kapanalig, mga kasama sa Divine Mercy Devotion na nandun nakikinig ngayon? Oy, salamat Lord ha. For 50 minutes, hindi lang, mga less than na kasi late tayo, nakaraos tayo ng wala akong, medyo nakikita ko kanina, your bandwidth is low, pero hindi tayo napuputol. Salamat Lord. Kasi talaga kanina, bago ko nagsimula, Jesus, I trust. Jesus, I trust in you. Yun. So, sister, maraming salamat sa iyong salamat din po sa... Uy, sister, alam niyo to si sister, ang tagal kong niligawan niya para mag-guest, no? So, last 3 minutes, last 3 episodes, nakahabol si Sister Mary. Okay. Salamat so, sister, din, marami uling salamat at magkikita pa tayo uli. Okay, sige po. God bless everyone.